Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. I would like us to open our Bible now sa book of Romans chapter 5 from verses 3 to 5. Kung kasama ko po kayo, atin pong basahin, and I want us to read this sa wikang Pilipino po. Mula sa aklat ng Roma, chapter 5, verses 3 to 5, hindi lamang iyan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis, dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga. Verse 4, at ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng katatagan, at ang katatagan naman ay nagbubunga ng pag-asa. Verse 5, at hindi tayo binibigo ng pag-asang ito, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuo sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Pagpalain po tayo ng Diyos sa pagkabasa ng Kanyang banal na salita. Tayo po ngayon ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa umagang ito, sa minsang pang pagkakataon na kami po ay tinipo ninyo. Though some of us are gathered physically, but many of us have joined us spiritually by the use of the FB live streaming. At kami nagpapasalamat because nothing can hinder us from worshiping you in spirit and in truth. Kung paanong naging katanggap-tanggap po sa inyo, Panginoon, ang aming pong pag-aawitan na may papuri at pasasalamat sa aming pong puso, dalangin po namin, pagpalain nyo ngayon ang inyong salita na aming pong pag-aaralan. Gamitin nyo po lamang akong kasangkapan upang ang inyong dakilang kalooban ang maipahayag sa aming pong kalagitnaan. At kayo ang Diyos na mangusap sa amin sa pamamagitan ng inyong Espiritu Santo na siyang dakilang tagapagturo ng bawat isa. Salamat po. Take full control even of our internet connections. At loobin po ninyo, Panginoon, na maging matagumpay, Panginoon, ang araw na to, sapagkat sa araw na to, wala kaming ibang nais sambahin, parangalan at itaas, kundi ang pangalan lamang ng aming Panginoong Sus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen, Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. At kayo po na nanonood online, I want you to type the word Amen every time na kayo po ay nag-agree sa atin pong pinag-aaralan ngayong umagang ito. We're starting a new series about hope. At inimulan po natin to last Sunday about the hope of the resurrection. Today, our topic is about finding hope. Okay? Sabi nung misis ko, parang finding Nemo lang, di ba? Finding hope. Bakit? Kasi marami po tayong pwedeng paghanapan ng pag-asa. Pero ang tanging pag-asa na nais po nating hanapan ngayong umagang ito ay mula po sa Panginoon. Ang katotohanan po, there was a research in the Vision of Humanity na nakita ko po na mapapansin po natin from the year 1900s up to the year 2019, there was a trend of natural disasters that occurred in our world. So from 1900, na-record po ito up to the year 2019 at nag-increase po ng 400% ang lahat ng natural disasters na nangyayari sa buong mundo. At ang number one na natural disaster na nararanasan po ng ating panahon sa ngayon ay yung pong pagbugso po ng baha sa buong mundo. It is more than 40% of the total natural disasters that we are experiencing worldwide. At sumunod po ron ay yung pong storm, sumunod ang earthquake, at pasunod na po yung iba't ibang uri pa ng mga natural disasters na naitala mula sa Vision of Humanity. Now, bakit ko po ito isinishare sa bawat isa po sa atin? Sapagkat ang katotohanan, ang mundong ginagalawan po natin ay patungo na po doon po sa sinasabi ng banal na kasulatan na sa huling panahong ito, kung paanong isang babae na manganganak ay patindi ng patindi ang sakit na kanyang nararamdaman sa kanyang katawan. The world that we are living in right now continues to experience different levels of
natural disasters and calamities that we are experiencing. Now, bukod pa po rito yung pong pandemic na nararanasan po natin ngayon, na ang buong akala nga po natin ay aayos na po sana. Okay? Nasa momentum na po tayo ng pag-pick up ng economic status ng atin pong bansa, at ganoon din po ang buong mundo. But suddenly, meron na naman pong surge ng pagtaas po ng mga cases ng mga positive. At kahapon nga lang po, ayon po sa balita, ay more than 12,000 po yung pong nagiging active cases for the entire day of April 11 o April 10. So makikita po natin talagang taas-baba, at mas marami po ngayon ang mga tao na natatakot lumabas dahil nga po sa tindi nito pong pagpasok po ng variant po ng coronavirus. Pero ang tanong, saan po tayo uhugot ng pag-asa? Paano po tayo makakakita ng pag-asa sa kabila ng mga pangyayaring ito na nagaganap sa ating pong kapanahunan? Ang totoo po, mga kapatid, base sa mga talatang binasa po natin kanina, hindi po maiiwasan ang kahirapan sa buhay. Maaari nating piliing sumuko o matalo, o makahanap ng pag-asa sa pinagmumulan ng lahat ng lakas. It's either we give up and quit in this battle that we are facing right now, or we will find hope in the source of all strength, and we know kung sino po ang pinagmumulan ng lahat ng lakas, pinagmumulan ng lahat ng pag-asa, walang iba kundi ang Diyos. So the challenge to us in these trying times is, where are we going to find hope? Saan po tayo huhugot o hahanap ng pag-asa? Let us define the word hope. Base po sa dictionary, hope is an anticipation of expectation and desire for a certain thing to happen. Ibig sabihin, umaasa tayo at yung pag-asa na meron tayo ay meron tayong pinaghuhugutan nito. Sabi po ng isang kilalang lingkod ng Diyos, ang pangalan niya ay si Charles H. Spurgeon, hope itself is like a star, not to be seen in the sunshine of prosperity and only to be discovered in the night of adversity. Parang ganito daw po yan. Ang pag-asa ay hindi mo nakikita pagka maliwanag. Kapag ka ang lahat ng bagay ay going on smoothly. Pero ang pag-asa ay makikita mo kapag ka dumaraan ka sa madilim na yugto ng iyong buhay. Bakit? Sapagkat doon po kailangan makita ang sa ating pong buhay. There are three abiding realities in life according to 1 Corinthians chapter 13 verse 1. Ano po itong tatlong bagay na to? Faith, hope, and love. So, malinaw na sinabi ni Apostol Pablo na itong tatlong bagay na to ay kinakailangan makita sa ating pong buhay. Pananampalataya, pag-asa, at ganun din po ang pag-ibig. Faith and hope are linked closely together because their product is called love. So, ang pananampalataya at ang pag-asa ay kinakailangang gumawang magkasama upang ang pag-ibig ay makita po natin sa atin pong buhay. Bigyan po natin ng definition. Ano ba ang ibig sabihin ng hope at saka ng faith? Sabi po ng Hebrews chapter 11 verse 1 in the New King James Version, now faith is the substance of the things hoped for, the evidence of things not seen. Sa wikang Pilipino, ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. So, we can say, faith deals with the present while hope deals with the future. Ang pananampalataya ay ukol po sa hinaharap, samantalang ang pag-asa ay ukol naman sa kinabukasan. So, faith deals with our present, the now, ngayon, sitwasyon. So we need to exercise our faith now in this trying situation while we hope for a better future in our life. So, eto po yun eh. Kaya lang, ang katotohanan, ang pag-asa po ay iba't ibang level din po sa ating pong pagkatao.
May tatlong uri po ng pag-asa sa buhay po natin bilang tao. Ano po itong tatlong bagay na to? And I heard this through Pastor Rick Warren. Unang-una po yung tinatawag na wishful hope. Ano po ba yung wishful hope? Halimbawa, kahit na hirap ka na sa trabaho mo, hindi ka pa rin nagre-resign. Bakit? Kasi umaasa ka na mag-i-increase yung sweldo mo. Di ba? Umaasa ka na mapopromote ka sa trabaho. So, nando doon, you stay doon sa trabaho mo na yon, kahit na ikaw ay nahihirapan. Minsan, kahit sa isang relasyon, okay, kahit na yung boyfriend mo o yung girlfriend mo, sakit ng ulo, pero ayaw mo siyang hiwalayan kasi umaasa ka na someday magbabago siya. Kahit na sa isang relasyon ng mag-asawa o sa relasyon ng magulang sa anak, hindi ka sumusuko kasi umaasa ka na someday magbabago yung asawa mo, someday magbabago yung anak mo. So, this is the kind of hope which we can say na wishful thinking. Okay? Umaasa ka na nangangarap ka na someday magbabago yung karelasyon mo. Magbabago yung miyembro ng pamilya mo. Magbabago yung sitwasyon na kinakaharap mo sa iyong trabaho. At ito expectation na meron po tayo sa sitwasyon na kinakaharap po natin ngayon. Na someday, mawawala po yung effect ng coronavirus sa buhay po natin. Pero, I want to share it to every one of you. Kung paanong yung Spanish flu na nagsimula po noong 1900s at hanggang ngayon ay naririto pa sa panahon po natin. At hanggang ngayon ay taon-taon may binabakuna po na binibigay sa mga tao para maging ligtas sila sa influenza na virus. Ganon din po ang mangyayari dito po sa coronavirus po na to. It came and it will stay. Ang mangyayari po lamang, makakadevelop po tayo ng mga vaccines, magkakaroon po tayo ng technology na malalampasan po natin itong hamon na to. Pero para ipanalangin natin na mawala na yung pandemic na to, mawala na yung coronavirus, para sa akin po, it's a wishful hope. Hindi po ito mangyayari. Bakit? Bakit hindi mangyayari? Because may purpose ang Diyos. Bakit po niya inalaw to? Ang pangalawang uri naman po ng hope ay yung tinatawag po na expectant hope. Parang ganito po itong expectant hope. Nag-aral kang mabuti dahil may exam ka at dahil nag-aral kang mabuti, ikaw ay umaasa na ikaw ay papasa dun sa exam na kailangan mong kunin. So, that is an expectant hope. Okay? Nagtanim ka, so umaasa ka after 3 months, after 120 days, ikaw ay aani ng palay na itinanim mo. That is called expectant hope. Kaya lang ang hindi ka sigurado ay kung 100% mong aanihin yung mga bagay na itinanim mo. Ang hindi ka sigurado kung 100% kang papasa dun sa exam na kinuha mo, perfect mo yung score, kasi hindi ka sigurado kung talagang tama lahat na sagot mo. Pero expectant ka na ikaw papasa. Okay? So, parang ganito po yun eh. Sa buhay po natin, expectant tayo na gaganda ang buhay po natin sapagkat nagsusumika po tayo. Pero hindi po itong naunang dalawang hope na to ang tinutukoy po ng Bible. Hindi po ito yung pag-aaralan po natin ngayon. Ang pag-aaralan po natin ay yung tinatawag na certain hope. Yung pag-asa na may katiyakan tayo. Bakit po? Sapagkat ito po yung sinasabi po ng salita ng Panginoon sa Hebrews chapter 6 verse 19a. This hope is a strong and trustworthy anchor for our souls. So, ito po yung tinatawag na anchor ng ating pananampalataya. Ano ba yung anchor? Okay? Yung anchor po kasi, hindi lang po ito mantikita. Hindi lang po ito butter na nilalagay natin sa tinapay. Okay? Ito po yung anchor na ginagamit po ng malalaking barko. At kung papansinin po ninyo, bagamat kung ginagamit po ninyo ay cellphone, makikita nyo po dyan sa illustration po natin, yung napakalaking anchor at napakaliit na tao na parang kasing size lang po siya ng Lego, di ba? At makikita po natin kung gaano kalaki yung anchor po na yon, ganun din po kalaki yung pong mga kadena na ginagamit po. Now, ano ba ang purpose kung bakit ang isang barko na pagkalaki-laki ay kinakailangan po niyang may anchor? Dalawang bagay lang po kung bakit po kailangan may anchor ang isang malaking barko. Number 1,
upang hindi po siya matangay ng alon, so that it will not drift away. Ang pananampalataya po natin ay katulad ng isang barko na kinakailangan naka-anchor sa salita ng Panginoon, sapagkat susubukin po ang pananampalataya natin ng sistema ng mundong ito. Susubukin po tayo ng mga hamon sa ating buhay. Susubukin din po tayo ng kalaban. Bakit? Sapagkat upang mapatunayan kung totoong may pananalig po tayo sa Panginoon. So, our faith should be anchored to the Word of God. And the hope that we have is not because alam natin na tayo po ay merong pagkakilala sa Panginoon, hindi po dahil sa sarili nating kagagawan. We have this certain hope because it was the Lord Jesus Christ who promised sa bawat isa sa atin that He overcame this world. So, ang pangalawang dahilan kung bakit po dapat naka-anchor ang ating pong pag-asa at pananampalataya ay upang tayo po ay hindi po, bukod sa hindi po tayo madrift away, kundi para tayo po ay maging stable, maging matatag po tayo sa atin pong kinalalagyan. The truth of the matter is, kahit ikaw ay matuwid na mananampalataya, sumusunod sa kalooban ng Panginoon, susubukin ka, katulad ng nangyari kay Job. Ang sabi ng salita ng Panginoon, Job was a righteous man, and he is a faithful servant of God. But then God allowed for Job to be tested. And God allowed for Job to be shaken. Okay? Naliglig ang kanyang pananampalataya. Hindi naman tayo katulad ni Job. Maaaring yung iba sabihin natin, hindi tayo katulad ni Job. Tama. Pero kung totoo na kino-confess natin na tayo ay kumilala tumanggap sa ating Panginoon, still our faith will be tested. Now the question is, are you willing to be steadfast in your hope in God? Sabi po ng Hebrews chapter 6 verse 19, this hope is strong, trustworthy, and the anchor for our souls. So tatlong bagay. Yung pag-asa na meron tayo ay dapat strong, dapat mapagkakatiwalaan, at dapat po ay nakaangkla, okay? Nakaangkor sa salita ng Panginoon na ating pong pinangahawakan. Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Okay, I want to make this statement. Ang tanging pagkakaiba natin bilang mga mananampalataya sa kabila ng mga kahirapan ay mayroon tayong pag-asang nagmumula sa Diyos. Yesterday, I received a message. There was a request for me to pray for a family. Okay? Kasi member po ako ng Nueva Inter tech counseling, spiritual, mga patients po. Buong pamilya po sila na nagkaroon ng COVID. So talagang the father was so fearful about the plight of his family. At ngayon pong umagang ito, habang ako po ay nakapark, tinawagan ko po yung number na ibinigay sa akin. Alam po ninyo, sabi ng father, anak, pwede mo bang i-loudspeaker para mapakinggan na ibibigay sa atin? And the whole family was gathered together and they were praying for each other. They were praying along with me. They were agreeing with me in prayer dun sa bagay na yun. In this time, hindi po natin, this is a time of uncertainty. Kasi hindi po natin nakikita yung kalaban po natin. At hindi natin pwedeng sabihin, malakas ako, hindi ako pwedeng magkasakit. Ang katotohanan, mga kapatid, pag pinahintulot ng Diyos na makamit natin to, wala po tayong magagawa. Kahit nagaanong pag-iingat pa. At ang tanging susi para tayo ay maging matatag sa kabila ng hamon na to, ay humugo tayo ng pag-asa sa Diyos na pinagmumulan ng lakas ng ating buhay. Ito po yung malaking pagkakaiba natin sa ibang tao. Bakit? Sapagkat alam natin, ang Diyos na nagsimula ng mabuting bagay sa ating buhay, tatapusin niya po ito. At minsan, ang pagtatapos po ay hindi po dahil po sa gumaling tayo. Minsan, ang pagtatapos na ginagawa ng Diyos ay yung kunin niya tayo. Why? Because the ultimate healing is not just the physical healing of our bodies.
Our ultimate healing is the healing of our souls wherein we become united with God. Kaya ano sabi ni Apostol Pablo? To live is Christ and to die is gain. Ang mabuhay ay pakinabang, ay para kay Kristo. Ang mamatay ay pakinabang. So, ang mabuhay tayo, yung buhay natin, gamitin natin para sa Panginoon. At kung sakaling tayo ay mamatay, pakinabang pa rin to. Bakit? Sapagkat tayo ay makakasama ng ating Panginoon. So, kung kayo po ay nanonood ngayong umagang ito, meron po kayong miyembro ng inyong pamilya na alam ninyo ay infected ng COVID-19 o maaaring dumaranas ng depression, kayo na member ng family, I want to assure you, find hope in God because God is able to strengthen you. God is able to reach out to you. God is able to minister to you. Kung paanong si Pedro, nung siya ay nakalakad sa ibabaw ng tubig, at habang siya ay naglalakad, nadama niya ang ihip ng hangin, nadama niya ang lamig ng tubig, at unti-unti siyang lumubog mula sa kanyang pagkakalakad sa ibabaw ng tubig. Pag tayo tumawag sa Panginoon, Jesus is more than willing to reach out His hand and minister to come to our rescue. Ngayong umaga pong ito, let us study. What are the reasons to hope in God? Mga kadahilanan kung bakit tayo po ay nararapat humanap ng pag-asa sa Diyos. Unang-una, because He has a plan for every one of us. Ang Diyos ay may plano sa ating buhay. Sabi po ng Jeremiah 29 verse 11, at alam ko po na ito po ay palasak na. Okay? Ibig sabihin, gasgas na po itong verse na to. Pero napaka-makatotohanan nitong verse na to. Sabi po ng first part ng verse 4, I know the plans I have for you, declares the Lord. So doon lang po muna tayo. God has a plan for you, for me, for every one of us who is in this world. God has a plan for every one of us. Maaring hindi po ito maganda ngayon, pero magtiwala po tayo sa Diyos. Tanungin ko nga po kayo, sa palagay po ninyo, anong plano ng gobyerno natin para sa ating mga Pilipino? Plano ba ng gobyerno natin na pabayaan lang tayo? Okay? Katulad natin, may plano tayo para sa ating pong pamilya. Katulad ng isang responsabling ama, meron siyang plano para sa kanyang mga anak, meron siyang plano para sa kanyang asawa, meron siyang plano para sa kanyang buong pamilya. Ganon din po, may plano po ang ating pong pamahalaan para sa atin. At kung sakaling pinagbabawalan po tayo, nire-restrict ang ating kalayaan na wag muna tayong lumabas, it is for the simple reason na gusto po tayong ingatan. Pastor, plano ba ng Diyos na mamatay ang aking mahal sa buhay? Hindi po. Pero ang katotohanan, darating talaga ang sapat na panahon kung paanong tayo po ay isinilang sa mundong ito, nakatakda rin po ang araw na tayo po'y kukunin ng Diyos. Maaring sa atin, hindi po natin plano, so short a time na nakasama natin yung ating anak, nakasama natin yung ating asawa sa maikling panahon. Okay? Pero, yun na yung takdang plano ng Diyos. Kahapon po, binabalita ng misis ko sa akin, na namatay na raw si Prince Philip at the age of 99 years old. Sobrang tagal po noon, di ba? 1921 po siyang ipinanganak. Napakaraming panahon ng digmaan ng kanyang naranasan. At ang totoo, 70 years po silang nagsama ni Queen Elizabeth. Okay? So, napakahabang panahon, di ba? Pero, takdang panahon po kasi ng Panginoon na namatay po siya kahapon paano naman? Halimbawa na lang, siguro naman, katulad ko, napanood po ninyo, yung anak ni Henry C. Jr., si John Christine, na at the age of 29 years old, namatay po siya. She was at the prime of her life. At ang totoo, pinapanood ko po yung message na kung saan talagang hirap na hirap si Brother Henry C. Jr. na maka-move on. At ang totoo, he's asking for prayers because he is undergoing depression sa pagkawala ng kanyang anak. That's the reality of life. Pero ang sabi niya, with the help of God, I will overcome. Kasi yung po ang katotohanan With the help of God, we will overcome. Maaring ngayon, hindi natin alam kung anong plano ng Diyos. Bakit inalaw ng Diyos na magkasakit ka? Bakit inalaw ng Diyos na mabankrupt ang iyong negosyo? Bakit inalaw ng Diyos na ang ilan sa miyembro ng iyong pamilya ay mawala na?
Pero may plano pa rin ang Diyos. At kung siya ang author ng buhay natin, alam nating hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Number 2, He knows how to prosper us. Sabi nga po nung second part nung verse ng Jeremiah 29:11, plans to prosper you and not to harm you. Maaaring yung sitwasyon natin ngayon, nagkasakit tayo. Ito ba ang sinasabi ng salita ng Panginoon, not to harm me? Pero tingnan natin to sa mas magandang perspective. Itong karamdaman na to, itong pangyayari na to, should cause us to look toward God, not to drift away from God. Hindi dapat tayo lumayo sa Panginoon. Marami po kasing tao, nagtatampo tayo magtampo sa isa't isa. Okay? Pwede po nating i-silent treatment ang isa't isa. Magkaroon tayo ng cold treatment sa isa't isa. Pero kung magkakaroon tayo ng pagtatampo sa Diyos, sino pang kakampi sa atin? Sabi nga ng Bible, di ba? If God is for us, who can be against us? Kung lalayo tayo sa Panginoon, magtatampo tayo sa Panginoon, di lahat na against sa atin. Pero kung tayo'y nasa panig ng Diyos, maaaring ngayon lang, nasa yugto tayo ng ating buhay, na tila parang nawawalan tayo ng pag-asa. Pero darating ang panahon, mga kapatid, muli po tayong pauunlarin ng Panginoon. Darating ang panahon, muli po tayong bibiyayaan ng Diyos upang mga challenges na kinaharap natin, maging kasangkapan ito. The truth is, if God heals you, He wants you to be a healing to other people who are also sick. So, kailangan makita po natin, God is able to prosper us. Not just materially, not just financially, not just emotionally, but more so spiritually. Because God wants our life to be a public testimony of His faithfulness sa buhay po natin. Palakpakan po natin ang Panginoon. Number 3, reasons why we should find hope in God. Because He holds our future. Siya ang may hawak, siya ang may tangan ng ating kinabukasan. Sabi po rito, plans to give you hope and a future. Pamamaraan para tayo ay bigyan ng pag-asa at magandang kinabukasan. Alam po ninyo, kung yun nga pong mga nagtitinda ng face mask, di ba? Marami po yan. Nagkalat po sa kalsada yan. Sa halagang 65 pesos, meron ka ng 100 face mask. 65 pesos. Samantaling nung nag-uumpisa ang COVID-19, umabot po ng 1,000 isang halaga ng face mask. Pero pansinin po natin sila. Di ba yung mga nagtitinda po ng face mask, nagtitinda ng face shield, nagsusumika po sila kahit na magkano lang po yung kanilang kikitain. Bakit tayo mawawalan ng pag-asa? Kung yun nga pong pulubi, doon po kasi sa kanto namin, sa may traffic light, araw-araw po, naka-face mask din po, yung pong pulubi, nanghihingi po siya, nagsusumika po siyang mabuhay. Bakit tayo susuko sa labang ito ng buhay po natin? Dapat tayo po ang paggugutan ng kalakasan sapagkat alam po natin, may kinabukasan pong makikita tayo. Ito pa po ang sabi ng Proverbs chapter 23 verse 18. There is surely a future hope for you, and your hope will not be cut off. Merong tiyak na magandang kinabukasang nakalaan sa atin ang Panginoon kung hindi po tayo susuko. Kaya ito po isang malaking pagkakamali po kapag inilagay natin sa ating sariling kamay ang pagkitil ng ating buhay. When we plan to commit suicide, isang malaking pagkakamali po yan. Bakit? Sapagkat hindi na natin binigyan ng pagkakataon ng Diyos na bigyan tayo ng magandang kinabukasan. And if there be any one of you right now who are undergoing depression, who are undergoing oppression, nawawalan po kayo ng pag-asa. Kaya po natin ito pinag-aaralan. Hindi para i-magnify yung nararamdaman ninyo sa inyong damdamin, kung hindi upang i-deal yung nararamdaman ninyo at makita natin na may plano ang Diyos para abutin ang bawat isa sa atin. And all we need is to trust God, who is the giver, who is the author of our life. Magtiwala po tayo sa Kanya. Kanina lang po, pinag-uusapan po namin ni Dex, papunta po kami rito sa church, na
yung kasing bagong sasakyan niya, tinanong ko kung nakapagpa-change oil siya. Oo daw, nakapagpa-change oil siya. Sabi ko, saan mo dinala? Di doon po sa dealer. Bakit? Kasi bago yung sasakyan. Sabi ko sa kanya, kapag sa second na pagpapa-change oil mo at sa mga susunod na change oil mo, pwede ka nang hindi pumunta sa kasa. Pwedeng bumili ka na lang kahit nung synthetic oil na tinitinda ni RJ. Pwede nang ganun. Bakit? Kasi syempre, synthetic din naman yun. Mas makakamura ka pa . Pero may mga tao kasi na panatag sila na walang mangyayaring hindi maganda dun sa kanilang biniling gamit kapag ibinalik po nila ito sa service center. Pag dinala po nila ito dun sa dealer kung saan po nila binili yung bagay na yon. Pero bakit ang buhay po natin? Kung kani-kanino po tayo humihingi ng payo? Bakit ang buhay po natin? Kung kani-kanino po tayo naniniwala dun sa mga sabi-sabi nila para umayos yung buhay natin? Bakit hindi tayo bumalik sa Panginoon na siyang may akda ng buhay natin, na siyang mas nakakaalam kung paano isasaayos ang ating buhay? Bakit tila parang nagtatampo pa tayo sa Panginoon na para bang may utang na loob pa ang Panginoon sa atin kung magbabasa tayo ng Bible, kung magpe-pray tayo, kung magde-devotion po tayo? Bakit hindi ba natin nalalaman na siya ang mag-aayos ng buhay natin kung magtatapat lang po tayo sa Kanya? Kaya mga kapatid, let us find hope in God. And the truth is, He has a purpose sa lahat ng bagay sa buhay natin. Yun po yung pang-apat. The reason why we should find hope in God is because He has a purpose for our life. Sabi po ng Roma chapter 5 verse 4, at ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng katatagan. At ang katatagan naman ay nagbubunga ng pag-asa. Wow! Napakaganda po nito. The purpose pala kung bakit inaalaw ng Diyos na tayo dumanas ng iba't ibang uri ng trials, masasabi nating testings, and even tribulations in our life is because God wants us to be steadfast, to be faithful, to be strong sa ating pong pananampalataya. Bakit? Because God has divine purpose sa buhay natin. Ito po kasi ang katotohanan . You can overcome pain if you know the purpose why you are undergoing such pain. Pero pag hindi mo maunawaan kung bakit ka dumaraan sa sakit na yon, sa karamdaman na yon, palagi kang magtatanong. Bilang mga mananampalataya, bilang mga may pagkakilala at relasyon sa ating pong Panginoon, dapat po nating maunawaan. Walang inalaw ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin na hindi niya gagamitin para sa ikabubuti natin. Anong sabi ng Romans chapter 8 verse 28? Ang sabi ng salita ng Panginoon, therefore, sabi ng salita ng Panginoon, walang pangyayari sa buhay natin na inalaw ang Diyos na hindi para sa ikabubuti ng bawat isa sa ating mga tinawag niya at mga nagmamahal sa Kanya. So, all things work together for good to every one of us, to them, to us who have been called by God, to us who love the Lord. So, kung alam nating mahal natin ang Panginoon, kung alam natin tinawag tayo ng Panginoon, simple lang po, gagamitin ng Panginoon yun. Kaya nga sabi ng Genesis chapter 50 verse 20, you have meant evil for me, but God has turned it around to work for our good. Ano man ang dinaraanan po natin ngayon, kahit na ito'y hindi maganda, kahit na ito'y masama. Sabi nga ng salita ng Panginoon, you have meant evil for me, but God has turned it around para sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. Ganon din ang nangyayari po ngayon. God will turn this pandemic around para ang bawat isa po sa ating totoong may relasyon sa Kanya ay makita po natin ang dakilang plano ng Diyos. Simple lang po. Ngayong panahon pong ito, paano po natin ginagamit ang panahong ito para mas maging makabuluhan ang ating buhay? How much time do you spend in communicating with God? Mali po yung term ng ating pong gobyerno na meron po tayong social distancing. Dapat po physical distancing lang. Bakit? Kasi yung social distancing, ibig sabihin, bawal kang makipag-communicate sa kapwa mo. Dapat physical distancing lang. Kasi bakit? Yung internet has made the entire world a global village. Ibig sabihin, kahit saan lupalop ka ng buong mundo naroon. At tulad ngayon, meron po nanonood sa atin mula sa Canada.
Meron po nanonood sa atin mula sa Amerika. Meron po nanonood sa atin mula sa Australia. At salamat sa Panginoon, because of the use of the internet, naging maliit ang mundo na ginagalawan po natin. Pero, ang dapat po natin gawin, we should have a proximity of physical distancing to each other. Bakit? Nasa ganon, maging safe po tayo mula sa virus po na to. Pero it doesn't mean that we won't communicate to one another. So, we should communicate to each other constantly. Lalo na nga po ngayong panahon ng pandemic na to. Ang nagiging problema lang, ang malungkot, yung asawa mo o yung mga anak mo, nakasama mo sa bahay mo, magkakasama kayong kumakain, pero lahat kayo may hawak na cellphone. Hindi kayo nagko-communicate sa isa't isa. Naranasan nyo na po ba yun? O ako lang ang nakakaranas doon? Halimbawa, nasa kwarto ko, nasa labas yung misis ko, nasa kwarto yung anak ko, kinakailangan i-send ko pa sa messenger eh. Kasi pag sinigaw mo, tatawagin mo yung pangalan, hindi sasagot eh. Pero pagka nag-send ka ng message sa messenger, makikita mo na seen eh. Di ba? So, doon lang sila magre-respond. Dapat ganito po tayo sa Panginoon. We should not stop communicating with God. But we should use our time profitably. Let us make it productively. Because we know that this restriction by the government will have a good purpose for our relationship with God and with one another. Panlima at panghuli. Actually, pangalawa pala to sa panghuli. 7 pala tong ating pag-aaralan. His promises are true. Okay? Sabi ng Roma chapter 5 verse 5, at hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ipinagkaloob sa atin ng Diyos. One of the reasons why we should find hope in God is because yung sinabi po niya, gagawin po niya. At paanong ibinuhos sa ating mga puso ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo, yung Espiritu Santo na yon ang magbibigay ng assurance sa bawat isa sa atin. Natutuparin ng Panginoon ang kanyang sinabi. Ika-6, He makes us strong and courageous. Sabi ng Psalm 31 verse 24, be strong and take heart, all you hope in the Lord. Magpakatatag tayo at huwag tayong panghihinaan ng loob, sapagkat tayong mga umaasa sa Diyos ay makasusumpong ng kalakasan. Mga magulang, mga anak, mga kapatid, maging sa inyo po lahat na nanonood sa ating pong streaming ngayon. Ano man ang inyong pinagdadaanan, huwag po kayong mawala ng pag-asa. Bagkos, magpakatatag po tayo. Yung iba po sa atin, para maging healthy, nagbabawas po tayo ng pagkain. Yung iba sa atin, talaga nag-physical exercise, di ba? Talagang we discipline ourselves. Then why don't we discipline our spiritual life? Kinakailangan magkaroon po tayo ng proper time in reading the Word of God, proper time in our prayer, proper time in our devotion, and even proper time in sharing the good news of salvation. Kasi alam nyo, para lumakas ka, kinakailangan ibahagi mo rin ang salita ng Panginoon, ang patotoo ng Panginoon. And number 7, the last of our study this morning, is because He has won the victory. Napagtagumpayan na ng Panginoon at ang bawat isa po sa atin ay pinagkalooban niya ng ganap na katagumpayan. John chapter 16 verse 33. I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble. But take heart, I have overcome the world. Sa panahon po natin, sabi ng salita ng Panginoon, daranas po tayo ng iba't ibang kapigatian sa mundong ito na ginagalawan po natin. So hindi ba kapigatian yung tayo'y magkaroon ng karamdaman? Hindi ba kapigatian yung meron tayong mahal sa buhay na mamatay? Hindi ba kapigatian na kinakailangang magkaroon tayo ng uncertainty pagdating sa mga pagtugon sa mga pangangailangan na meron tayo? Kapigatian po lahat ng yan. Those are tribulations or troubles that we have to face in life. Pero nung sabi ng salita ng Panginoon, take heart, lakasan nyo ang inyong loob, sapagkat napagtagumpayan ko na ang mundo. Kanino po ba tayo umuhugot ng pag-asa? Di ba, katulad ng isang bata, pag sinabi ng kanyang ama, anak, antayin mo ko, kasi pag uwi ko, may pasalubong ako sa iyo.
So nag-aantay yung bata sa pag-uwi ng kanyang ama, sa pag-uwi ng kanyang magulang, sapagkat nangako yung kanyang magulang. Na pag-uwi niya, meron siyang dalang pasalubong. Mismo ang ating Panginoon na nagsabi, "Take heart, I have overcome the world." Yung nangako sa atin ay nagtagumpay. Yung nangako sa atin ay hindi na natiling patay. Yung nangako sa atin, siya ngayon ay nakaluklok sa kanang kamay ng ating Ama. Alam nyo, in the Old Testament, when you enter the temple, wala po kayong makikitang upuan doon. Because the priest of God should continue serving God. At ang sabi, once a year, they enter into the Holy of Holies and they present a sacrifice. They sprinkle the blood of the animal doon po sa Ark of the Covenant for the atonement of the sins of the people. At pagkatapos po nun, lalabas po yung pong pare kung siya ay naging kalugod-lugod sa Panginoon. Pero kung siya hindi naging kalugod-lugod sa Panginoon, after niyang pumasok sa Holy of Holies, he would be struck dead and the people outside would just pull him out. Pero ang Panginoong Kristo, reason ay sinasabi ng Bible, na after po niyang ibubo ang kanyang dugo, napunit po yung kortinang naghihiwalay sa holy place to the Holy of Holies. Bakit? Sapagkat sapat yung ginawa niyang paghahandog ng kanyang sarili para siya po maging dakilang saserdote, dakilang sa atin. And after that once in a lifetime offering of the Lord Jesus Christ, the Word of God says in the book of Hebrews, He is now forever seated in the right hand of the Father. Meaning, He was able to accomplish what God has called Him to do. That's why He is seated at the right hand of the Father. And Jesus said, He will come back again to bring us to where He is right now. Babalik muli ang Panginoon, hindi upang maghandog pa, kundi upang sunduin ang bawat isa sa atin. At sa pagsusundo na yon ng gagawin ng ating Panginoon, isasama niya na tayo sa Kanyang kaharian. Sa palagay niyo po ba, karapat dapat kayong sunduin ng Panginoon kung sa panahon pong ito, pinanghihinaan kayo ng loob? I want you right now to remember the words of the Lord Jesus Christ. Sabi na salita ng Panginoon, "Go into all the world and preach the gospel to every creature, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and make them my disciples. And surely I will be with you till the very end of the age." Matthew chapter 28 verses 19 to 20. So, ito po yung dapat nating i-goal sa ating buhay. Ang tayo patuloy na humayo sapagkat kasama po natin ang Panginoon. Sabi ni Apostol Pablo sa Philippians chapter 1 verse 6, "He who began a good work in our lives, He will be faithful to complete it until the day of Christ Jesus." Ang Panginoon, tutuparin po niya ang kanyang dakilang plano sa ating buhay. Right now, I want you to know, God is able to make a way in the wilderness. God is able to reach out to every one of us. I want you to join us right now. If you know this song, Waymaker, I want you to sing it along with us as we worship God and as we find strength in the promises of the Lord Jesus Christ to every one of us. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are Waymaker, miracle worker, promise
light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, touching every heart. Come on, let the Holy Spirit I worship minister to every one of us today, especially to those of you who are in your respective homes. Receive the special touch of God right now, wherever you are. And if you are losing hope right now, God is able to touch you and to make His presence make known to every one of you. You are here, turning lives around. I worship you, I worship you. All together, let's You declare. are here, mending every heart. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Once again, Waymaker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Salamat po, Panginoon. Sapagkat ang nangako sa amin ay hindi tao, kundi Diyos. Ang nangako sa amin, Panginoon, ay hindi marunong magsinungaling. Ang nangako sa amin ay Diyos na tumutupad sa Kanyang mga pangako. Panginoon, narito po ang bawat isa sa amin. Inaamin po namin na sa mga pangyayaring nagaganap sa aming pong paligid, hindi maiwasan sa pagiging tao po namin na kami ay maapektuhan. And we come before you right now admitting that all of us are affected by the different situations that we are experiencing right now. But God, we thank you because we can come before you who we are, acknowledging that apart from you, we are all nothing. And we thank you that we can be who we are. Maaaring kami, Panginoon, ay nagkamali, nagkulang, nagkasala, at maaaring pinanghinaan ang loob. Pero Panginoon, hindi niyo po kami tinitignan sa ganitong kalagayan. Ang nais ninyo, Panginoon, ay tignan namin ang aming sarili sa kalagayang ginawa ng aming Panginoong Jesucristo. Kaya kami nagpapasalamat sa katotohanan ng inyong mga pangako sa inyong mga salita, Panginoon, na kayo na nagsimula ng mabuting bagay sa aming buhay, ang siyang magtatapos nito. Na kayo na nagsimula sa aming buhay, Panginoon, ang siyang nagtagumpay sa lahat, Panginoon, ng mga trials, sa lahat ng mga troubles, sa lahat ng mga tribulations na kinakaharap ng bawat isa po sa amin. And right now, to every person who are watching right now this program, this live streaming, kung meron po silang mga mahal sa buhay na may karamdaman, o kahit sila mismo ngayon ay may karamdaman at pinanghihinaan ng loob, I pray through the power of the Holy Spirit, touch them, let them
receive a special touch in the name of the Lord Jesus Christ. Let them experience, oh God, the fire of the Holy Spirit. Uria basaka karana masandara basikariante. Ya baba basoto kono basoto koyante. Hallelujah. Hallelujah. Come on. Oh, let's lift up our hands before God. Let us cry out to God. Let us experience the power of the Holy Spirit in our lives. Salamat, Panginoon. Salamat. Because your presence is more than enough. For in your presence, there is fullness of joy. In your presence, there is love forevermore. In your presence, there is no sickness that can stand. In your presence, there is healing, there is deliverance. In your presence, you are able to break every yoke of bondage. Uria basata na masaka ria basata na ya para basondo mosokorondo. Oh, hallelujah. We worship you. We honor you. Hallelujah. Oh, we worship. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. I can see the Lord Jesus right now. Jesus is standing in front of us. I want you to close your eyes, every one of you who have joined us today. And I want you to see Jesus standing in front of you. He's not just standing, but He is embracing every one of us with His love. And He is crying just like how we are crying. Because He feels every hurt that we feel. He feels every pain that we are feeling right now. And He's more than willing to assure us that in Him there is hope forevermore. In Him there is love, there is joy, there is healing, and there is total deliverance. I want us to embrace the Lord Jesus right now. I want us to experience His love right now. Oh, we thank you, Lord. We thank you, Father. We thank you, Holy Spirit. We thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon. Jesus is speaking. I have healed you. I have delivered you. I have come to rescue you. I have come to give you eternal life. Just find hope and let your faith be established in my promises. Salamat po, Panginoon. Salamat. I pray right now for every frontliner, sa lahat po ng mga doctors, sa lahat ng mga nurses, sa lahat ng mga medical staff, sa lahat ng mga nagre-render, Panginoon, ng mga basic services sa aming pong pamahalaan. Ama, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, uphold them with your right hand of righteousness. Minister to them, sapagkat kahit sila, Panginoon, pinanghihinaan po sila. But we pray right now that you would strengthen them. We pray right now na kayo ang Diyos na magbigay ng kapayapaan din sa kanilang puso. Sapagkat kahit sila natatakot na maaaring sila ay mahawaan ng sakit na to,
Pero Panginoon, we speak life, we speak healing, we speak deliverance to every one of them. And we pray in the name of Jesus na kahit kami paghugutan nila ng lakas, sapagkat kami, Panginoon, ay hindi matitinag, sapagkat kayo ang Diyos na pinagmumulan ng pag-asa ng bawat isa po sa amin. Salamat po, Panginoon, salamat. And I pray for every family represented right now. Cover us with the precious blood of the Lord Jesus. Send your angels to watch and protect over us, Panginoon. Let that blood be, Panginoon, painted. Let that blood, Panginoon, cover every home that is represented right now by every one of us. At salamat because you let the death angel pass over our family because God began a good work sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Salamat po, Panginoon. Now let your blessings be upon your people. Receive the blessings of God. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. And the Lord give you His peace. This we all ask and pray in Jesus' mighty name. And all the children of God will say, Amen, Amen, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Purihin po ang Diyos. Ako po yung nagpapasalamat, Panginoon, sapagkat naniniwala po ako, the Spirit of the living God has ministered to every one of us. And let us continue finding hope in God because God loves every one of us. Join us again next Sunday sa ating po pagpapatuloy about our series of hope. At naniniwala po ko na ang bawat isa po sa atin ay gagamitin ng Panginoon sa huling panahon po ito. Salamat po and God bless you all.